time na kinausap ka ni Ma'am Charo, ano yung pakiramdam mo nung mga moment na yun? Actually, nakausap ko siya parang a year after kung makapasok na sa Star Magic. Right after niya ako mapanood sa Rock of Ages, siguro mga few days later, may tumawag sa akin habang nasa backstage ako ng PETA. Yung secretary niya, si Miss Grace. So, sabi, napanood ka ni Ma'am Charo, gusto ko niya maging part ng Star Magic. Pwede ka ba? Are you willing? Sabi ko, oh, game po ako. I'm very honored. Tapos yun, nung nakausap ko sila Direk Loren, yun din sinabi nila, gusto ka ni Ma'am Charo, kunin ka daw namin. And then, nakausap ko na lang siya, siguro patapos na yung Forevermore, hindi ako nagkakamali. Binati ko siya. Mas mas meaningful yung, hindi ko makakalimutan yung tingin niya yung appreciation. Tapos, niyakap ko lang siya, pasalamat ako ng lubos. Pero kung hindi ka natawagan ng Star Magic, are you gonna strive to be in the mainstream? Is this a goal? Parang inevitable po kasi gusto ko lang talaga mag-perform. I am embracing my role as a performing artist. So, all platforms po talaga siya. Yes. More power. Thank you. Salamat, Ana. Kat Demi. Si Kat. Hi, Star. From ano? Philstar. Philippine Star. Philstar. Philstar na. Ay, sorry. Yeah. Okay, Philstar. I'd like to ask, do you miss doing plays or productions? Are you going back to doing those things? Yes, yun pala yung isa ko pang kailangan i-promote. This year na po, sa April, Parokya ni Edgar Musical. Borogodoy Stones to Gudon Stoy. Iyon ang title. Ang Parokya ni Edgar Musical. Sa... challenge siya, challenge. Tongue twister. Anong role mo doon? Pwede naman sabihin. Bahala na. Mr. Suave. Okay, my next question is, you mentioned kanina yung cancel culture. Mm. And you mentioned din na mas gusto mo yung comedy. So, what's your opinion about the cancel culture? And parang kasi nag-clash yung comedy minsan, diba? Yung humor hindi matanggap minsan or offensive. How do you see this playing, the dynamics? Understandable naman kasi nasa age tayo ngayon. I think nasa age tayo ngayon na the age of purging. Lahat ng mga nasuppress sa mga nakaraang generations, ngayon lumalabas sa generation na to, sa era na to. So okay din kasi ang endpoint naman ng healing or reconciliation. So, I take it as an extra challenge for performers. Kung may ma-offend tayo, di mag-apologize. Di naman mahirap yan. Diba? Tapos, we try to adapt, I suppose. Pero, ako talaga, kung ako lang tatanungin, saludo ako dun sa mga, for example, this is just an example. May nakasama kami sa isang podcast na may speech defect. Sa generation namin, tawag Momo. Tapos niloloko siya as Ngongo. Tawan-tawa rin naman siya, nakikipagkaguhan din siya. So, saludo ko sa kanya kasi ano bang term sa ganun? Sanay siya sa ganung, hindi siya na-offend. Diba? So, I have high respect for people like that. Yun. Thank you. Congratulations. Tapos na? One more. Since you're from theater ka, was it easier for you to transition to mainstream? Since you earlier mentioned na performing artist ka talaga. May advantages at disadvantages. Nung una, nasasabihan ako na masyadong malaki yung acting ko, tapos yun nga, yung awareness of the space. Pero parang mas marami yung pros kaysa sa cons. Kasi it's natural for us dahil sa training namin na ibigay yung lahat for a certain goal. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Carl. We've talked about the career, but kamusta si Pepe off-cam? Family man, paano ang araw mo nang walang trabaho? Always looking forward
every day, every night, always looking forward to going home to my wife and my 2 kids. Kasi ano ang love language ko talaga sa pang-amoy eh. Feeling ko nga aso ko dati. So yung Kaya pala narinig mo, may ganun. pag hinahalikan ko kasi yung misis ko tsaka mga anak ko, may kasamang singhot. May ganun. It's ano siya, it's home. It's warm. Are you also the funny type of guy pag nasa bahay lang? Oo. I mean, kahit na sobrang corny, ihirit ko, mapangiti ko lang o mapatawa ko lang. Medyo mababaw naman yung misis ko. So, kaya ko siya naging asawa ka. Saka yung mga anak ko, yung tawa ni Pai, sobrang priceless. Pwede bang i-share natin yung 2 kids mo, like ilang taon na sila? Si Pai, 3.5, turning 4 this year. Tapos si Pepito, or si Ito, Year of the Dragon, January 2. Wow, baby pa talaga. Yes, okay. oo. Kamusta si Pepe bilang daddy? Disciplinarian, seryoso, may pagka-joker on the side? Parang a little bit of everything. Pero mas ako yung good cop, mas disciplinarian si Mrs. Although pag nakikita kong, for example, normal sa bata, nakakasakit na, doon ako pumapasok para paalalahanan si pare. The kindest way possible, na hindi naman siya, yung finding that balance of you're not enabling the destructive habits, but at the same time, ang main goal ko ay maturuan siya ng walang shame. Yung hindi siya makadevelop ng shame. We don't, as much as possible, we don't want to restrict her. How are you as a husband naman? Paano mo i-describe ang sarili mo bilang asawa? Learning process siya hanggang ngayon. Kasi isa sa mga greatest teacher ko yung asawa ko. I can confidently say that I am a better person and becoming a betterer person because of her. Marami siyang nabasag ng mga childish behavior ko. So hanggang ngayon natututo ako sa kanya, and every day I'm trying to be a better husband, better listener, mas maging present pagkasama. Kasi yung wife ko very grounded eh. Kung ako, mahilig akong mag-try ng kung ano-ano, pumunta Serious type ba ang wife mo? Serious type, ikaw yung funny as a couple kayo? Palabiro din siya. Nahawa na rin siguro. Pero mahilig din siya sa comedy, mahilig tumawa. Pero siguro, mas seryoso siya sa akin. Tsaka mas grounded. So yun yung isa sa mga it's a very grounding experience pagkasama ko siya. Yun. And I'm pretty sure, asset, kaya napaka-oo mo si wifey dahil sa pagiging komedyante mo. Siguro yan isa yun. Yan ang isang check sa mga girls yung napapatawag. Talagang nakarelate, charot lang. Nakarelate si Ate Tessa. Diba? Narelate ako, maraming nakapeke ng ganyan. Just joke! How would you describe your present state right now that you're doing back-to-back successful projects, you just won Best Supporting Actor? Paano mo i-describe yung estado mo ngayon sa buhay at sa karir? Off-cam and on-cam. Walang pumasok sa isip ko, motivated. But at the same time, mas nararamdaman ko yung responsibility to be a better person in general. Kasi being a better actor, you have to be a good person. Diba? So, yun ang una. In anything that I do with my family, with the public, with friends, yun ang, how can I be a better person today? We're not aware, pero yung background mo, saan mo nakuha yung niche mo for doing comedy, performing? I mean, sa family ba? Sa mom and dad? Or your siblings? May konting influence ng family, pero as early as I can remember, ganito na ako, Atitis. Kumakanta na ako, I'm creating songs out of toasting bread. Tapos, naalala ko nung 5 years old ako, kinikiliti ko yung kilikili ko mag-isa. Umiikot-ikot ako sa kama. Kaya nga nung may nabasa ako sa Reader's Digest na, it's impossible to tickle yourself. Sabi ko, hindi totoo yan. Ginagawa ko yun. 5 years old ako, kinikiliti ko yung sarili ko. So gusto ko lang tumatawa. Tsaka papansin. Gusto ko lang magpatawa at tumawa. Yun. And mag-perform.
do you see yourself doing a serious movie or project or teleserye na ikaw yung nagpapaiyak at hindi na nagpapatawa? Alam mo sa akin personally speaking, pag komedyante ang nagpapaiyak, mas naiiyak ako. Like yung mga napapanood natin sa MMK way back, kapag mga dolphin na yan, yung talagang not the usual din. Oo, di ba? Yan ang gusto ko sabihin eh. Kailangan mapanood mo yung May Sassy Girl, Ate Tess. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay. Pero yes, it's a yes. Basta magandang kwento. It matters pa rin yung script and all. And matter pa rin ba ang mga cast members sa'yo? Or as long as the script is okay? Oo naman, basta very collaborative, matino ka trabaho. Game tayo dyan. Okay. Well, do you have any other questions, guys? Okay, we have here Char Clagulo of Philstar. Philippine Star, actually. Parehas kayo. Philippine Star yun. Philippine Star. Nagpapasa din ako ng Philippine Star. Oo, promise. Cartoons din. Calvin and Hobbes. Balita ko, Pugat Baboy, nasa Philippine Star na raw ngayon. Tama ba? Okay. So, congrats sa success ng May Sassy Girl. Meron po ba kayong ma-share na real life May Sassy Girl na story? Anak ko, lalayo po ba tayo? Si Pai. Sobrang mapagmahal pero karinyo brutal din minsan eh. Ano siya, natuto. Medyo mana kay mami niya. Yung mahilig sa offensive humor. Meron kaming laro ngayon na papaluin niya ako. Sabi niya, gusto ko aray. Aray si daddy. Parang niya, aray. Aray. Gusto niya yan. So, pag napapalakas na, aray, masakit na talaga. So yun, siya ang real life. Pinost ko yan sa Instagram, our real life Sassy Girl. So, ito na ba yung point in your life na makakonsider mo na yung peak ng iyong career? And how are you taking all this? No. We're just starting. The best is yet to come. Ako, kaya idol ko sila Meryl Streep kasi they don't stop learning eh. There's something new to learn every day, kahit na 99 years old ka na. Tama pangalan mo, Charm. Charm. At last na lang, kung mag-artista yung mga kids mo, open kami mo doon. Kung mag-artista yung mga kids mo, support mo rin ba yung gusto nila? Yeah. Siyempre, we will still establish boundaries, lalo na kasi learning from other child stars, di ba, na abuso o nasobrahan. Pero kung gusto nila mag-perform sa theater, sa TV, tsaka sa film, I will not stop them. Definitely. Ngayon nga, nakikita ko na si Pai. Gusto nagpa-perform sa, dami-dami videos na kumakanta, nag-interpretative dance, sa salamin din, tuwa-tuwa siyang magawa ng facial expression niya. So, yes, opo. Actually, marami nagsasabi na parang junior ko yun. So, hindi malayo. Thank you, Charm. Nakapagtanong po lahat and I really want to have a close interview with you. Please promote mo muna yung mga dapat nilang panoorin. Of course, Sassy and Big Bird. Okay, saan po matitingin? Kahit saan. Talaga? Kahit saan. Okay. Muli po, maraming salamat sa pagpunta dito. At sana po makapanood kayo ng May Sassy Girl. Still showing, now on our second week. Kasama ko po si Tony Gonzaga, directed by Fifth Solomon. Marami po pong iba kaming kasama. Sana po pag napanood nyo at nagustuhan nyo, you share the good news to your friends, to your fans, to your reach. At sa Valentine's din po, I Am Not Big Bird, comeback ni Enrique Hill. Kasama ko po si Red Oliero, Nico Natividad, marami pa pong iba, pati mga international cast members. Directed by Victor Villanueva. Kita-kita po tayo sa sinihan. Thank you so much for those po na gusto mapapanood.